Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Pangatlong linggo ng Kwaresma. Narinig natin ang napakahabang kwento tungkol sa nangyaring pag-uusap sa pagitan ni Jesus at ng babaeng Samaritana. Ang sabi ng Ebanghelyo, nandoroon na si Jesus sa tabi ng balon. At hindi nagtagal, dumating ang babaeng Samaritana, pero hindi niya kilala si Jesus. At dahil hindi kilala ng babae si Jesus, hindi niya ito binigyan ng karapat-dapat na pagkilala, pagrespeto, pagsamba. Para sa babae, kaya ako pumunta dito sa balon ng aming ninuno na si Jacob ay para sumalok ng tubig para sa aming pamilya. Kung nandyan si Jesus, hindi ko siya kilala at hindi ako interesado sa kanya sapagkat siya'y Hudyo at ang babae, Samaritana. At binigyan tayo ng kaunting background ng Ebanghelyo. Hindi nakikipag-usap ang mga Samaritano, Samaritana sa mga Hudyo sapagkat ang tingin ng mga Hudyo sa kanila, sila'y dayuhan, taga-ibang lugar, marumi, makasalanan. Kaya merong konting konteksto kung bakit hindi halos kilala ng babaeng Samaritana si Jesus. Pero ipinaliwanag ni Jesus ang kahalagahan ng tungkol sa tubig na nagbibigay buhay. At sa katapusan, sabi ng Ebanghelyo, sinabi ng babae, maaari po bang bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo? At nanatili pa doon si Jesus ng 2 araw at marami ang kumilala sa kanya. Marami ang nanalig sa kanya. Ang sabi ng mga tao, sumasampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo. Ang pinatutungkulan, yung babaeng Samaritana. Sumasampalataya na kami dahil sa narinig namin kay Jesus. Nakilala namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan at naniniwala kami sa Kanya. Mga kapatid, sa ating buhay, sa iba't ibang sitwasyon, sa iba't ibang pagkakataon, naririyan si Jesus. Kasama natin, pero sa maraming pagkakataon, hindi natin siya nakikilala, hindi natin siya napapansin. Kasi iba ang hinahanap natin, iba ang kailangan natin. Hindi natin natatagpuan kay Jesus ang kasagutan sa kung ano ang hinahanap natin, sa kung ano ang kailangan natin. Bagamat nandirito si Jesus, binabaliwala natin si Jesus kasi para sa atin, hindi siya ang makatutulong sa atin. Hindi siya ang makapagbibigay ng kung ano ang kailangan natin. Tama po ba? Kahapon, isinagawa ng parokya ang bisita iglesia sa mga simbahan sa Pampanga. Unang simbahan, pagdating namin,
naka-expose ang Blessed Sacrament, mayroon silang holy hour. At pagdating ng grupo mula sa atin, dire-diretso sa simbahan, pumasok, hindi napansin, naka-expose ang Blessed Sacrament. At marami excited na makapasok sa lumang simbahan. Ang ganda-ganda. Sobrang ganda. Picture. Group picture. Nagsalita yung pari. Para po sa mga bisitang dumating, naka-expose po ang Blessed Sacrament. Respeto lang po. Nakakahiya. Hindi nakilala, hindi nakita si Jesus sa banal na sakramento. Kasi mas mahalaga yata ang makapag-picture. Bago magmisa ngayon, ilang kababaihan yung nakita ko dyan sa baba, nag-iintay ng pagbubukas ng clinic. Actually, nakangiti sila lahat ngayon kasi pinilit ko silang umakyat at magsimba. Sabi ko, mga ate, mas mahalaga ba ang kung ano ang gagawin sa inyo dyan sa clinic o yung pagsisimba sa taas dito? Kasi ang practice, kapag nauna ka sa pila, ililista mo yung pangalan mo, ikaw ang una. Kaya hindi talaga sila nagsisimba. Kinuha ko yung listahan, magsimba muna kayo. Sabi nung isa, ay mag-a-adoration ako. Pumunta ko sa adoration, hindi naman pumasok. Ay sarado pa pala, samantalang bukas na bukas. Hindi natin nakikita si Jesus na mas importante sa kung ano ang kailangan natin sa buhay. Kaya marami pumapatol sa politiko. Kasi pag sumama ka sa politiko, sigurado kang meron kang may impluwensya ang hinahawakan mo, ang kinakapitan mo. May pera ang sinasamahan mo. Dito sa simbahan, walang pera dyan. Kaya pag maghahanap ng magsiserve, kapag mananawagan sa mga magsiserve sa simbahan, walang nag-a-apply. Pag nanawagan ang mga taga-politikong tao, kailangan namin ng watcher, kailangan namin ng volunteer. Pero yung sinasabing volunteer na yon, yung sinasabing watcher na yon, may bayad. Tama, mali. Kaya marami nagkakagulo, marami nagkakasamaan ng loob, kasi member na ng kung anong grupo ng politiko, active pa sa simbahan. Kapag may ayuda, siyempre, uunahin yon. Kakalimutan yung schedule sa misa. Hindi natin nakikilala si Jesus na kasama natin, nasa piling natin. Si Jesus na sinasabi sa Ebanghelyo, makapagbibigay ng tubig na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Si Jesus na pinaka-importante sa lahat. Si Jesus na pinaka-makapangyarihan sa lahat. Kaya unawain nating mabuti mga kapatid ang napakagandang kwentong ito sa kung papaanong kung tunay lamang nating
kikilalanin, tatanggapin si Jesus sa ating buhay. Kung talagang gagawin natin siyang priority sa ating buhay, lahat ng pangangailangan natin ibibigay. Basta't gawin natin siyang priority. Gawin natin siyang number 1, hindi number 2. Huwag nating gawin na kaya lamang tayo magsisimba ay sapagkat wala akong magawa. Huwag tayong nagbibigay ng mga bagay sa Diyos ng sobra, ng extra, ng hindi na kailangan. Alam ng Diyos lahat yon. Ibigay natin sa Diyos ang buo nating sarili, isip, kaluluwa, lakas, at makakasiguro tayo anuman ang pangangailangan natin. Hindi na natin kailangan hingin kasi alam niya at ibibigay niya yon sapagkat inuuna natin siya at ginagawa natin siyang number 1. Tama po ba yon? At hingin natin sa Diyos ang biyaya na ito. Unahin natin siya sa lahat ng bagay kaysa sa ano pa mang inaakala nating mahalaga. Amen.